Sa lahat ng mga nanonood, ako po si Master Ang, isa po kong Feng Shui expert. Ngayong araw na ito, pag-uusapan po natin ang Ghost Month para sa 2026. Kailan magsisimula ang Ghost Month? Ang Ghost Month ay magsisimula sa August 13, 2026. Yan po ay July 1st, 2026 sa Chinese calendar. At kailan magtatapos? Magtatapos po sa September 10, 2026. Sa Chinese calendar, yan po ay July 29, 2026. Kailan ang celebration? Ang celebration po ay August 27, 2026. Sa Chinese calendar, yan po ay July 15, 2026. So, malinaw, dinikit ko lang po sa Chinese calendar ang Ghost Month para maintindihan nyo po. Pero alisin natin ang Chinese, diretso. Ang Ghost Month ay August 13, 2026 to September 10, 2026. At ang celebration is August 27, 2026. Okay? So, ganun lang po kadali. So, sa lahat ng mga tao, ito po ang dapat nyong gawin kapag nasa loob tayo ng Ghost Month. Sisimplihan ko lang. Sisimplihan ko lang para makuha nyo po. Ito na po. Kapag kayo ay may balak lumipat ng bahay, ipagpaliban nyo. Bawal maglipat ng bahay kapag nasa Ghost Month. Bawal. Kasi pinaniniwalaan na kapag lumipat kayo ng bahay, na nasa loob kayo ng 2026 na Ghost Month, ito po ay magiging negative, malas. Kaya hanggang maaari, huwag kayong maglilipat ng bahay kapag nasa loob kayo ng Ghost Month. Bawal. Okay? So, ang sumunod, bawal mag-open ng business. Bawal mag-open ng business kapag nasa loob kayo ng Ghost Month. Pinaniniwalaan na pag nag-open kayo ng business sa loob ng Ghost Month, ito ay magiging negative, malas. Hindi magiging maganda ang takbo ng business ninyo kapag nasa loob kayo ng Ghost Month na nag-open ng business. Ngayon, bawal din po maglakbay. Bawal mag-abroad, bawal mag-out of town, pero syempre kayo na pong bahala, basta kami po bilang isang Feng Shui expert, sinasabi lang naman namin ang totoo na bawal maglakbay. Pinagpapaliban, kapag nasa loob tayo ng Ghost Month, kailangan po hindi tayo aalis kung saan man. Syempre sasakay kayo ng eroplano, medyo pinaniniwalaan namin na kapag ka nasa Ghost Month, dapat hindi po, iiwasan natin. Kasi malapit tayo sa mga negative. Bakit nga naman tayo maglalakbay kapag nasa loob tayo ng Ghost Month? Eh baka po may mangyaring masama. So para walang mangyaring masama, pinagpapaliban, hihintay na lang po matapos ang Ghost Month bago mag-abroad. Okay? So ngayon, pinaniniwalaan din na bawal mag-open ng savings account. Bawal. Huwag kayo mag-open ng savings account. Huwag. Kahit checking account o kahit time deposit, huwag kayo mag-o-open kapag nasa loob kayo ng Ghost Month kasi magne-negative. Okay? At bawal din po mag-entertain ng mga tao na parang ino-operan kayo ng investment. Bawal. Negative din po yan. Huwag kayo mag-entertain ng kahit anong mga tao na nag-o-offer ng kahit anong may kinalaman sa pera. Huwag. 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 Iwasan nyo po kasi baka po kayo ay malasin. So, bawal po yan. Ngayon, sa 2026, meron po akong gustong sabihin. May gusto akong sabihin sa mga tao. Ngayon, kayo na pong bahala kung gusto nyo akong sundin. Nasa 2026 tayo. Baka kasi po, medyo itong 2026 malas po eh. Malas. Marami pong nangyayaring hindi maganda na may kinalaman sa pananalapi. Nasa Ghost Month tayo. Tapos papasok kayo sa mga ganitong problema, katulad ng utang. Bawal ang umutang kapag nasa loob kayo ng Hungry Ghost Month. Huwag po kayong uutang.
huwag kayong gagawa ng utang na baka ito ang maging dahilan kung bakit po kayo magne-negative. Maaari po kayong maging palaaway, maaari po kayong magkaroon ng problema sa pag-iisip, lalo na pagdating sa pera, kapag umutang ka sa 2026 na nasa loob ng Hungry Ghost Month. Bawal. 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 Sundin nyo ako. Okay, sundin nyo ako. Pero nasa sa inyo, kung ayaw nyo ako sundin, sa tamang panahon, maiintindihan nyo ako na hindi ako nanloko. Sinabi ko lang po ang tama. Okay, bawal din po ang sugal. Kapag nasa Hungry Ghost Month kayo, huwag kayong magsusugal. Kasi bakit? Diyan kayo magkakaroon ng maraming problema. Baka magkabaon-baon kayo sa utang. At yung mga negative na papasok sa inyo, magbubunga yan hanggang sa 2027, mamalasin kayo. Kasi ang Hungry Ghost ngayon, kapag nasa 2026, bubulungan kayo na para may magawa kayong mga pagkakamali. Bubulungan kayo para magkamali kayo sa buhay. At ang isa sa pagkakamali na bubulungan kayo ng mga Hungry Ghost is umutang at magsugal at makipag-away. Yan ang mga ginagawa ng Hungry Ghost. Pinaniniwalaan na itong Hungry Ghost bumubulong. Okay? Bumubulong. Hindi nyo sila makikita. Pero ang ginagawa ng Hungry Ghost ay bumubulong sa tenga natin para may magawa tayong mga pagkakamali. At ito ay magbubunga ng maraming problema. Ngayon, pinaniniwalaan na ang Hungry Ghost Month ay gumagawa ng negative sa mga tao. Okay? Sa mga tao, no, gusto ko lang ipaliwanag sa iyo, ang Hungry Ghost Month, pagdating sa ikapitong buwan ng Chinese Lunar Calendar, ang pinto ng impyerno ay binubuksan. At ang mga ghosts, ito yung mga tinatawag na Hungry Ghosts, ay pinalalaya para maghanap ng pagkain. At etong mga Hungry Ghosts, habang naghahanap sila ng pagkain, sila po ay maghahasik ng lagim. Maghahasik ng gulo sa mga tao dito sa ibabaw ng lupa. Sila po ay magbubulong sa mga tenga ninyo para may magawa kayo mga mali. At magbubunga po yan ng maraming problema sa inyo. Kaya dapat po, kapag nasa Hungry Ghost Month kayo, dapat po mag-iingat kayo. Huwag kayong gagawa ng mga bagay na masama para nang sa ganon hindi magbunga ng mga negative. Iwasan nyo ang galit kapag nasa Hungry Ghost Month ka. Huwag kang magagalit. Patient, habaan mo ang pasensya mo para wala kang magawang pagkakamali. At mag-iingat ka pagdating sa pera. Kasi dyan lang naman tayo nagkakaroon ng problema. Pag nawawalan tayo ng pera o nagkakaroon tayo ng problema sa pera, dyan lumalabas ang mga pangit nating ugali. Nasa Hungry Ghost Month tayo. So dapat mag-iingat ka. Kasi kapag hindi maganda ang Hungry Ghost Month, na nasa loob ka ng Ghost Month, hindi naging maganda ang ginawa mo, at nagbunga ng maraming negative, maaari po sa pagpasok ng 2027, dala-dala mo lahat ng mga negative na yan na ginawa mo nung panahon ng Hungry Ghost Month ng 2026. Marami kang ginawang mali. So kasama ngayon, magiging malas sa iyo ang pagpasok ng 2027. Kaya dapat po mag-iingat po kayo. Huwag kayong gagawa ng masama para hindi po kayo maapektuhan. Okay? So, ngayon, sisimplihan ko lang. Mag-iingat kayo sa mga punsoy expert. Bakit? Pag nasa Hungry Ghost Month kayo, marami pong mga social media na nagsasalita ang mga punsoy expert. Tapos kung ano-ano ang i-offer nila sa inyong mga lucky charm. Ingat lang po kayo kasi minsan po tinatakot kayo ng mga katulad namin. Ako, sinimplihan ko lang, hindi po masyado maraming pananakot. Yung kung ano lang yung talagang importante, yun lang po ang sinasabi ko. Pero maliban doon, wala na po ako dinagdag. Kasi ayokong gawing OA. Okay? Pero may mga ibang mga punsoy expert, exaggerated. Marami po sinasabi. Pagkatapos po, tatakutin kayo para bentahan lang kayo ng lucky charm. Mag-iingat po kayo.
Kasi sa panahon ng mga ganitong mga season ng Hungry Ghost, nandyan ang mga punsoy expert para mag-take advantage. Kaya ingat lang po kayo. Wala naman ako pinangalanan. Basta ang sinabi ko lang, ingat lang kayo. Kahit sa akin, kahit sa iba, mag-ingat kayo. Bantayan nyo kami. Okay? Para hindi kayo ma-take advantage. At sa lahat ng mga nanonood, sisimplihan ko rin naman ulit. Sisimplihan ko lang. Hindi lang kayo dapat matakot sa mga hungry ghost na hindi nyo nakikita. Huwag lang kayong matakot sa hungry ghost na nanggaling sa impyerno na patay, na binuksan ng impyerno, pinakawalan ng hungry ghost para pumunta sa ibabaw ng lupa para maghanap ng pagkain at maghasik ng lagim. Meron po kayong dapat malaman na merong mga hungry ghost man na buhay, na nandyan sa paligid mo, nandyan kasama mo araw-araw. At ang mga tinatawag natin na hungry ghost na buhay, yung mga tao na naghahasik ng lagim na nandyan sa tabi mo, katabi mo, kasama mo, araw-araw. Binubulungan ka, tinuturuan ka ng mali, sinasabihan ka ng kung ano-ano para magalit ka. Naniniwala ba kayo na may hungry ghost na buhay na nandyan sa tabi mo? Mag-iingat ka. Kasi yung mga hungry ghost na yan, yung mga taong na buhay na hungry ghost, yan yung mga taong na mahilig umutang. Mahilig gumawa ng chismis. Mahilig gumawa ng mga kwento para lang siraan nila ang mga tao sa iyo. At para maniwala ka sa kanya na siya lang ang the best. At yung ibang mga tao masama. So ginagamit ka niya para manipulayin yung utak. Yan, ghost yan. At yung mga iba naman po nang buburaot, binibuisit ka para magalit ka. At para sumama ang loob mo. O mag-iingat ka sa mga ganyan tao. May buhay na hungry ghost. Nandyan lang po. So hindi lang po tayo dapat matakot sa patay. Matakot din kayo sa buhay. Na araw-araw niyong kasama. At tandaan nyo, kapag nasa loob tayo ng hungry ghost, huwag kayong matakot. Basta't wala kayong ginagawang masama, wala namang kayong maling gagawin, hindi kayo dapat matakot. Hayaan nyo yung hungry ghost, matatapos din naman yan. Basta't mag-ingat lang kayo, maging madasalin lang tayo. Ganun lang po, sinisimplihan ko lang kasi ayoko kayong matakot sa hungry ghost lang. Sinabi ko kung ano dapat gawin. Pero hindi ko sinabi matakot kayo. Never ko sinabi yun. Ang sinabi ko lang, paniniwala namin kapag dumarating ang hungry ghost. Pero wala po kong intention takutin kayo. Bakus, tinuturuan ko kayo na maging matapang kayo kapag nasa loob kayo ng hungry ghost. Basta't wala lang kayong gagawing mali, wala kayong gagawing masama, bakit kayo matatakot? Ganun lang po. Para hindi po tayo maging negative. Gumawa tayo ng tama. Sa lahat ng mga nanonood, ako po si Master Ang. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at hanggang sa muli.